Verse 13, are you ready? Verse 13, 11:13, are you ready? Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Is that true? Amen? Hindi nila nakamtan ang mga pinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila ay dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Now, what is this? Amen. It is very clear sa atin. Why? It's because look at, sabi dito, silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Sino ang tinutukoy dito? Yung mga nauna sa atin na mga mananampalataya na tinutukoy na mga may pananampalataya sa Diyos. Now look at, sabi rito, no, hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos. Can you imagine this? Sa kanilang pinaniniwalaan, hindi nila nakamtan yung pinangako ng Diyos. Pero, anong sabi rito? Look at. No? Ngunit, natanaw nila iyon, no, mula sa malayo. Anong ibig sabihin? Wala silang pakialam kung makamtan man nila iyon sa kanilang kapanahunan o hindi. Ang importante, nakita na nila sa future yung mangyayari. Whether sila yung maka-experience nun o yung nasa likuran nilang henerasyon. Is that true? That's why for me, napaka-importante, you know what, na matutunan natin kung paano humakbang sa totoong pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, most of the time, ginagamit na maraming Kristiyano to take things from God, to ask things from God. But listen to me, that's wrong. Amen. No, it's because ito yung nakasanayan ng mga tao. Ang pananampalataya na maraming Kristiyano noon hanggang ngayon ay mali ang pundasyon. Bakit ko sinabing mali ang pundasyon? It's because ang kanilang pananampalataya ay ginagamit saan? Para makakuha o makahingi ng mga bagay na mula sa Diyos. That's wrong. Ang pananampalataya ay ginagamit mo para ikaw ay mas lalo pang magkaroon ng koneksyon sa Diyos. Para ikaw ay lumago saan? Sa iyong relasyon sa Diyos. Hindi para makakuha ng anumang material na bagay. It's because the reason kung bakit mo ginagamit ang iyong pananampalataya dahil nais mo na magkaroon pa ng malalim na relasyon sa Diyos. Is that true? That's why begin to change your mindset. No? Hindi ibig sabihin na ngayon, you know, meron kang pananampalataya. Why? It's because, you know what, meron ka ng bahay, meron ka ng sasakyan, meron ka ng magarang tahanan. I tell you, you know what? Miski unbeliever, meron silang mga sasakyan. Hindi nila kinakailangan na manampalataya sa Diyos. Miski mga unbeliever, meron silang mga garang bahay. Tama ba? Hindi nila kinailangan na manampalataya sa Diyos. Is that true? Anong sinasabi ko? Pastor, anong ibig mo sabihin? Ibig sabihin, huwag na kami manampalataya sa Diyos? No. Hindi yan ang sinasabi ko. Pakinggan yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko, hindi mo ginagamit ang iyong pananampalataya to take things or to ask things sa Diyos. Para humingi ka ng mga bagay sa Diyos. Ang pananampalataya ay ginagamit once again para ikaw ay magkaroon ng relasyon sa Diyos na matibay. Magkaroon ka ng totoong koneksyon sa Diyos. Amen. No? Always remember that. That's why, remember, no, last year, nung inilay down ko sa inyo, alin? Yung isa sa nilagay ng Diyos sa puso ko about saan? Sa pag-acquire natin ng church property. No? Tinignan ko ba kung gaano tayo karami? Tinignan ko ba kung gaano tayo karami? No. Tama? Why? It's because when I received that from God, I am very sure na hindi ko kinakailangan mag-alala sa bagay na yan. Ang Diyos ang magpo-provide.
Tama ba? Gaano tayo karami noon? To be honest with you, last year, mas marami tayo noon. Amen. But I thank God, sa nagsimula sa taon na ito, you know what? Nakita ko ang alin. Yung mga tao na ngayon ay naririto na ngayon, kayo ay nakaupo diyan, na mas nakita ko na ngayon ay nandoon kayo sa maturidad. Why? It's because hindi ibig sabihin puno ang simbahan. Ibig sabihin, you know what? Solido sila sa mandato ng Diyos. And that's why I hope and pray na kayo na naririyan na nakaupo, alam nyo, you know what? Kung paano, no? Lumakad base sa mandato ng Diyos sa simbahang ito. Amen. When you give your life to Him, be sure na alam nyo kung paano itiwala ang lahat sa Kanya. Malinaw po ba? Hindi naman sa akin nakapangalan, kay pastor naman yun eh. Listen to me. No? You know what? For me, kung iisipin nyo, no, kahit nasabihin nyo, yung isang property ay sa akin nakapangalan, and then yung dalawa sa mga leaders, listen. No? Merong advantage at disadvantage doon. You want to know? You want to know? Ang advantage doon, no, that for example, no, sa tingin ng tao, alin, you have property. Tama ba? Why? It's because nakapangalan sa iyo. But ang disadvantage doon, you know what? Ano man ang mangyari, nakapangalan nyo sa iyo, ikaw ang hahabulin ng bangko. Tama mali? Bakit ko sinabing, Pastor, hindi lang naman yun ang advantage na, listen, that is for 30 years. Wala akong hawak na title. That's why yun lang ang advantage doon. Amen? Dahil after 30 years, saka mo pala makukuha yung title from pag-ibig. Tama po ba? No? That's why, ang advantage lang na meron ka doon, no? Kung mayabang ka, ipagyabang mo na meron kang property. Kaso hindi tayo ganun. Amen. Ang disadvantage, ano man ang mangyari doon, God forbid, tao dito, ikaw at ikaw nakataya doon. Yun. That's why, be sure na alam ninyo na bayaran yung pledges nyo. It's because ginagawa ko yung the best ko para mabayaran ko yung pledges namin. Oh. You know what? Listen. When I say these things, huwag sasama ang loob nyo. Meron kayong pledges, meron din kaming pledges. Tama ba? Black and white. Alam niyo ba yung black and white? Puti kung puti, itim kung itim. Now listen, kung hindi mo pa na-work out yung pledges mo, you still have enough time para maibigay mo yung pledges mo. It's because next month kinakailangan magbayad. Amen. Amen? Hindi kinakailangan, okay, Pastor, tawag dito, kailangan ko ba buo? No, listen, kahit i-installment mo, wag mo lang paabutin, no, after 20 years. Amen. It's because next year we have a new pledges. Malinaw po ba? Malinaw ba? Yung pledges natin, listen, hindi yan renewable. Okay? Malinaw? No, Kristiyano naman tayo, Pastor, eh. Baka okay lang na abutin ko na yun, mga 5 years ko yung bayaran. Please, listen to me. Alam niyo ba kung anong purpose kung bakit tayo merong, what is that? What is that? Yung massage therapy or, tama po ba? No? Na ino-offer. Why? Upang sa ganun, dun sa mga, no, walang trabaho. Like for example, and gusto mo na magtrabaho, no, at i-work out yung pledges mo, now, ang kailangan mo lang gawin, mag-enroll ka every Saturday. O mag-enroll ka this coming Saturday. Para saan? Upang matutunan mo yung alin, yung skills na yun.
And I tell you, tanongin mo si Sister Rose, tanongin mo si Brother Ray. No, by God's grace, unti-unti, nakikinabang na sila sa skills nila. Tama po ba? Amen? So, can you imagine, no? Okay, wag lang kayo puro libre. No? No? Magbigay ka ng love gift. Amen? No? So, it's okay. Any amount. No? Wag bababa sa 10 peso. Amen. So, malinaw po ba? Sorry, wag bababa sa 50 peso. Sorry. Okay. Biro ko lang yon. Pero sa totoo lang, mga kapatid, once na gusto natin yung isang bagay, gagawin natin lahat. Tama po ba? Tama po ba? That's why, sa mga estudyante natin na nag-pledge, be sure na alam nyo kung paano mag-save. Hindi lang puro load. Upang sa ganoon, alam nyo kung paano ibigay yung mga pledges na sinabi nyo rin. Malinaw po ba? No? And then, dun sa mga magtatrabaho na, alam nyo kung ano yung dapat nyong gawin. Amen? No? So, you know, wala na tayo dun sa dating kaisipan, dun sa first salary na makukuha nyo, ititip nyo yung buong angkan nyo. Please, no, mag-save kayo. First, give your tithes, and then mag-save kayo. Give for your pledge also. Why? Bakit nyo kinakailangan mag-save? For what? For your own future, and the second thing is for the advancement of the kingdom of God. Amen? Nakikita nyo ngayon, binibigyan ng Diyos ng direksyon ng buhay nyo. Tama po ba? Why? Dahil ang Diyos naman talaga ang dapat na direksyon ng buhay natin. No? Hindi kung ano-ano yung pinagkakabalaan natin. It's okay na tawag dito, gumastos ka kung sa tingin mo yun yung kailangan mo. Amen. Pero kung more than that, gagastos tayo, I tell you, no? Mag-isip tayo. Amen? Dahil ngayon, maraming mga Pilipino ang pinapauwi. Tama mali? Bakit sila pinapauwi? Dahil merong, no, plano ang Diyos sa buhay nila. No? Plano ang Diyos sa bansa natin. Can you imagine? Makulay na makulay ngayon ng mga Pilipino. Tama? Why? It's because, remember, nag-start lang sa Egypt, napunta sa Libya, and then ngayon, Syria, and then Yemen, Bahrain, no? And then nag-start na sa Saudi. No, yes, Myanmar. No? And then, biglang lumipat sa Japan. Wow. Yeah, before, no, nagsara ang Taiwan sa Pilipinas. Can you imagine? Ang tanong, aksidente ba lahat yan? Think. Tama ba? Listen, binabalik lang ng Diyos lahat ng mga Pilipino na alam natin na itong mga tao na ito, yung mga taong mayroong skill na tinatawag. Magagaling ang mga Pilipino. Tama ba? Kahit saan mong ilagay. No, mabubuhay yan. No? Para yung cactus. Alam niyo yung cactus? Okay. Diba? Ilagay mo yan sa disyerto, mabubuhay yan. Diba? Okay, di nyo alam yung cactus. Sige. So, amen. That's why I hope and pray na alam natin kung paano, you know what?